Lumapit tayo sa ating Panginoon, awitan, purihin ang patungkublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galak, ng may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ialin natin ang misang ito bilang pansalamat sa Diyos sa Kaniyang mga biyaya. Pero siyempre, ang pinakamagandang pasalamat ay ang maging mabuting tao tayo. Ang sumunod lagi tayo sa Kanya at upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula sa ating mga sala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Kasama ng intensyon ng mga kasama natin ngayon sa pasalamat sa misang ito. Pagdasal natin ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga kababayan natin sa ibang lugar na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya, ang mga tumutulong sa atin sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo po ang aming mga kahilingan para maging lubos ang paghahayag ng mabuting balita pakundangan sa ipinangakong Espiritu Santo na ipadadala ng iyong anak na salita at para maging lubos ang pagkupkup mo sa iyong angkan pakundangan sa pahayag ng tapat na saksing Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador na Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman.
Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila, magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal nito'y tungkol lamang sa mga salita at ang mga pangalan at kautusan ninyo yung mga Hudyo, kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas na hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Korinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cencrea, nagpaputol siya ng buhok, sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya, at naglayag siya patungong Syria, kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan, ay dakilang hari dapat katakutan, siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog, masayang sigawan ang pinansuog. Purihin ng Diyos, siya'y awitan, awitan ng hari, siya'y papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahapi sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang encouragement na ibinigay ng Diyos kay Pablo samantalang siya ay nasa Korinto. Ang Korinto po, napakayaman noon. Ito ang sentro ng kalakalan ng iba't ibang mga bayan sa iba't ibang panig ng mundo.
Kaya napakaraming mga taong nagpupunta dito. Dahil doon, ito rin ang naging sentro ng kamunduhan at kasalanan. Sa katunayan, ng mga unang panahon, kapag sinabing to Corinthianize, ang ibig sabihin daw nun ay to live a promiscuous life. Ang mamuhay sa paraang makamundo, malaswa, mag-aslaw. At kung ikaw ay isang babae, tapos sinabihan ka na Corinthian woman, Corinthian girl, parang sinabihan ka rin ikaw ay isang babaeng upahan, kahit hindi naman. Ganon katindi ang reputasyon ng mga taga-Korinto dati. So dito, natakot o natuksong matakot, mag-give up, sumuko, umurong si San Pablo. Kasi nga naman, bukod sa nandun yung panganib na itakwil muli siya ng mga Hudyo, katulad ng mga naging karanasan niya sa ibang bayang pinanggalingan na niya, bukod sa panganib na yon, pwede nga pa rin naman siyang ma-overwhelm, madala ng kamunduhan, ng kasalanan ng mga tao sa lugar na ito. Kaya nga sa bandang simula ng kanyang ministeryo sa mga taga-Korinto, ay ganito ang damdamin ni San Pablo. Mababasa ito sa 1 Corinthians 2, verse 3, if I'm not mistaken. Sabi doon ay, I came in weakness with great fear and trembling. He was very honest nang siya'y mapadpad sa Korinto kung ano ang pakiramdam niya sa lugar na ito. Kaya naman, ang sabi ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng isang pangitain, do not be afraid. I am with you. Do not be silent. Go on speaking. For no one will attack and harm you, for I have many people in this city. Yung encouragement na yon mula sa Panginoon, sapat na, sobra-sobra pa, upang manatili si Pablo sa Korinto ng mga 1 taon at kalahati. Hindi po maikli yung panahon na yon. Mahaba na yung mga panahon yon. Kung ikukumpara sa kung gaano katagal nag-stay si St. Paul sa ibang bayan na kanyang pinanggalingan. Matagal na yon. At nagtagal si Pablo dahil sa encouragement na ibinigay sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo. Namnamin nga natin mabuti ang encouragement na ito upang maging source din ng lakas ng loob natin, encouragement natin upang manatili sa misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon sakaling tayo man ay pinanghihinaan ng loob ngayon o panghinaan ng loob pagdating ng panahon. Una, ang sinasabi sa encouragement ay binigay ng Diyos kay Pablo, do not be afraid. Go on speaking. Do not be silent, for I am with you. Ano pa nga ba? Sino pa nga ba ang katatakutan natin kung ang Panginoong Diyos ang siyang nagsasabi sa atin na huwag tayong matakot, siya'y kakampi natin? Wala na. Sabi nga mismo ni San Pablo, if God is for us, who can be against us? Sapagkat yan ang ipinangahas at naranasan niya mismo. Of course, pwede pa rin may mga mag-atake sa atin, may mga magbigay ng problema sa atin, pero ang sinasabi dito ay yung puntong, they cannot harm you. Hindi ka maano. Katulad nung 3 Hudyong kabataan na itinapon sa nagliliyab at napakainit na pugon. O hindi ba't hindi naman sila naano? Ni kahit yung amoy ng usok ng pugon, hindi nanatili, hindi kumapit sa kanilang katawan, ni sa kanilang kasuotan. Dahil kasama nila ang Diyos. Katulad, marahil din ang nangyari sa isang pastor sa Pennsylvania. Nito lang, nag-viral ito ngayon sa Amerika. Habang siya nagsesermon, may isang lalaking lumapit. Malapitan. Binunutan siya ng baril at kinalabit yung gatilyo. Akalain mo nag-jam yung baril. God was with him. God saved him. At syempre katulad ng nangyari kay Pablo sa ating second reading, matapos sabihin ng Panginoon, walang mag-a-atake sa iyo and no one can harm you. Pansinin po niyo sa ating unang pagbasa, isinakdal siya ng mga Hudyo. So, people attacked him. Pero hindi siya naano. Of course, darating yung pagkakataon na papatayin pa rin, pupugutan ng ulo, si Pablo. Pero yung sinasabi kasi ni Kristo dito sa Ebanghelyo that no one can harm you, ay nothing and no one can ever destroy you. O hindi nga ba't kahit mamatay pa tayo, ay mabubuhay muli tayo dahil kay Kristo? So sino pa at ano pa ang katatakutan natin kung paniniwalaan talaga natin at kung magsising-in talaga sa atin ang assurance na ito ni Kristo. Do not be afraid. I am with you. Nothing and no one can ever harm you.
Ang ikalawang nilalaman ng encouragement ng Diyos kay San Pablo ay yung sinabi niyang, "For I have many people in this city." Which of course means or can mean, Pablo, marami kong tagasunod sa siyudad na ito na po pwedeng tumulong at sumuporta sa iyo. Siyempre tulad ni Priscilla at Aquila na naging mga katuwang niya. Pero ang mas lumulutang kasi sa akin nang sabihin ng Panginoon kay Pablo, "For I have many people in this city." Ay yung sinabi rin naman ni Kristo kay Pedro, "Feed my lamb, feed my sheep. Pakanin mo ang mga tupa ko." Na parang sinasabi dito ni Kristo rin kay Pablo ay, marami kong tupa na inaalagaan. Marami kong mga tao sa siyudad na ito. Kawawa naman sila. Tulungan mo, makamundo na nga sila, mga makasalanan na nga sila. Iiwan mo pa? Uurong ka pa sa misyon na binigay ko sa iyo para sa kanila, para mapagbago sila, para matauhan sila. Sino pang magtsatsaga sa kanila? Sa totoo lang, nung bago ko sa parokyang ito, natakot din ako, napag-isip din ako na umurong. Napag-isipan ko rin ng mga 1, 2, 3 araw ko na pumunta kay Bishop at magpa-pull out dito. Base na rin sa payo ng ilang mga kakilala kong pare na nag-iisip lang din naman ng kapakanan ko dahil wala nga simbahan, wala nga kumbento. Ni walang gamit na sarili na pang misa. Nangihiram lang sa mga madre at sa mga madre ay nakikita lang din ako. Pandemic pa noon, kasagsagan ng pandemic, second wave. Napakahirap mag-solicit. Until mapadpad ako, maglibot-libot ako sa mga chapels na sakop ng parokyang ito, sa mga bahay, sa mga komunidad, at nakita ko maraming mahirap. Hamak na mas maraming mahirap kaysa may kaya. At yung may kaya, hindi pa kaya manana. Sa mga nagsisimba dito, yung mga establishment sa labas, karamihan dyan di naman talaga taga dito. Mga dayo lang sila, mga negosyante lang sila. Ang totoong crowd at ang parokyano po ng parokyang ito ay nasa looban. So kung ikakategorize talaga, ang malaparokyang ito ay mahirap lang. So nandun yung takot at pag-aalala nung una until I really heard God telling me in one of my prayers, "Father Fidel, marami kong mga anak dito. Wawa naman sila, mahirap na nga sila. Iiwan mo pa, tatalikuran mo pa yung misyong ibinigay ko sa iyo para sa kanila. Sino pang pupunta sa kanila, lalo pat malaman nila na may pari nang nag-give up sa kanila." And so are you discouraged right now? Nalulungkot ka ba? Natatakot ka ba? Pinanghihinaan ka ba ng loob? Gusto mo na bang mag-give up? Gusto na bang murong? Kapatid, if you're just trying to fulfill yung misyong ibinigay sa iyo ng Panginoon sa inyong lipunan, lalong-lalo na sa ating mga sarili-sariling tahanan, I assure you that God is telling you right now, what He said to Saint Paul, "Do not be afraid, I am with you. Nothing can harm you." Yes, yung mga problema ngayon, which you think is harming you, it is not destroying you. Pinapalungkot ka lang, pinapag-give up ka, inaalis yung pag-asa mo, pero hanggat kumakapit ka sa akin, hanggat lumalaban ka, tutulungan kita na hindi talaga makapag-give up, na malampasan mo ang problemang ito. At sinasabi rin sa atin ng Panginoon, what He said to Saint Paul, "I have many people in your city, in your place, in your town, in your home." Yung mga taong pinaglilingkuran mo, tinataguyod mo, minamahal mo, pinagtsatsagaan mo, ginagayad mo, pinapangunahan mo, tinatangkilik mo, mga tao ko yan, mga tupa ko yan, mga anak ko yan, mga mahal ko yan. Tayo pa ba ang pabayaan ng Diyos? Kung tayo ay nagiging channel ng Kanyang biyaya sa iba niyang mga anak na para sa Kanya rin ay mahalaga, tayo pa ba ang pabayaan niya kung gumaganap lang tayo sa ating misyon, sa ating pamayanan, sa ating tahanan bilang pare, bilang doktor, bilang engineer, bilang mga tumutulong sa mga nangangailangan, lalong-lalo na bilang asawa, bilang gulang, bilang kapatid, bilang anak, bilang kaibigan? Ikaw pa ba ang kaniyang pabayaan? I'm telling you, brothers and sisters, para sa iyo, para sa ating mga nagsasakripisyo, para sa iba na nalulungkot ngayon, dahil sa mga nararanasan ng mga problema at pagsubok at
challenges at paghihirap para sa atin. Yung sinasabi ng Panginoon ngayon, yung pangako niya, ng ating kalungkutan ay magiging kagalakan. At ito ay kapag na-accomplish na natin ang isang bagay sa tulong ng Diyos na nung una ay akala natin ay hindi natin kaya. Halimbawa ay naitayo na ang simbahan, nabuo na ang pamayanan, naipagpatayo pa sila ng mga kapilya, katulad ng ginagawa na natin sa kasalukuyan. Kapag napag-aral mo na, napagtapos mo na ang mga anak mo, ang kapatid mo, naalagaan mo hanggang kamatayan, ang asawa mo, ang mga magulang mo, kapag naayos mo na ang buhay ng pamilya mo, maging ng ibang tao, doon ang kalungkutan ay magiging kagalakan. Napakahalagang elemento ng kalungkutan sa kagalakan sapagkat nagiging mas authentic at mas feel lang natin ang kagalakan kapag nagdaan na yan sa kalungkutan. Nasabi ko na yata sa inyo na pinakagusto kong moment dito bilang pare po ninyo, hindi lang yung kapag nagdarasal ako sa loob at nagsisimba dito, kundi yung kapag nililibot ko lang ang simbahang ito. Natutuwa ako. Kasi alam natin pare-pareho ang pinagdaanan natin dito. Kaya, huwag kang mag-give up sa kalungkutang nararamdaman mo ngayon. Kailangan mo yan para mas maramdaman mo yung kagalakan na ipinangako ng Panginoon sa mga lingkod niya, sa mga sumusunod sa yapak niya, sa mga nagiging daluyan ng kanyang biyaya sa iba. Ang iyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Especially the moment you accept, you realize, you appreciate na gawa mo ang lahat ng ito dahil naging tapat ang Diyos sa encouragement at sa pangako niya sa iyo. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible. Di ako matututo. Ako'y matutulungan niya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat anak niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang sambo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, bagamat ayaw ko, napapagod ako, nahihirapan ako sa mga problemang naranasan ko ngayon na nagpapalungkot sa akin ng todo, lalabanan ko ito, itataguyod ko pa rin ito. Hindi ako mawawala ng pag-asa. Hindi ako tatalikod, hindi ako uurong sa misyon na ibinigay mo sa akin, sa ibang tao, lalo na para sa pamilya ko. Naniniwala ako na ang kalungkutang nararamdaman ko ngayon, balang araw ay magiging kagalakan. Lalong-lalo na kapag ang lahat ay binabalikan ko na lang, nang may ngiti sa mga labi ko, nang may
luha ng kagalakan mula sa mga mata ko. Realizing that nalampasan ko sa tulong mo. Hindi totoo na pinabayaan mo ko, na iniwan mo ko. I'll be longing for this moment. Paniniwalaan ko ito. Basta Panginoon, tulungan mo ko na mahintay at maabutan ko pa ang moment na ito. Naniniwala akong mayroong magandang mangyayari sa iyo nang higit pa sa inaasahan mo. Kasi ibabalik ng Panginoon sa kaniyang paraan ang mga nawala sa iyo. Ang mga dapat ay para sa iyo. Ang mga ipinagkait sa iyo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ang hindi nagantihan sa iyo, ang Diyos ang siyang gagantihan. Siksik-lig at umahapaw ito. Paniwalaan. Dahil lang ako ang Diyos sa iyo. Basta huwag kang susuko. Kung mawawala ng pag-asa, kaya mo sa tulong ni Kristo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Mag-aalay po. Sa palad mo, inihahandog ang buhay. Sa palad mo, habilin ang puso, Panginoon, gabay at pag-asa. Sa'yo'y handog aming pag-ibig, sa nagtitiwala iyong patnubay, ang dumaraing iyong tinutugon. Sa'yo'y tiwala sa tidig ng buhay, sa iyong biyaya naging malaya. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon nitong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ng mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kalob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumairin. Nasa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mo sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pagkalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa ni Tenis na aming obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming inahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong tumahimik at ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kabiadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tigapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, kapayapaan. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaaneyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Walang maililihim sa'yo sa aking Panalangin para sa gawa. Di ko pa binabanggit, iyon na itong hatid. Sa'yo anumang isip ko'y di tingin. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko maabot karunungan mong angkin. Diyos, ako ay siyasatin, alamin ang damdamin. Ako'y iyong subukin upang puso'y malahan. Kung ito'y hindi tapat, malalaman mong ganap. Ihatid ako, ihatid ako, ihatid ako sa buhay mong wagas. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo po ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit at sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niya nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, o mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa,
Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo ay nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong lisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha ay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Ilingnawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalulatian ng Diyos Ama, may tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalle, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtulong sa aming simbahan. Sana po kung paano niyo kami tinulungan sa pagpapatayo ng ating simbahan, ganoon din po ang pagtulong niyo sa pagpapagawa po namin ng aming mga chapels. I hope na ipapakita through our screen yung mga dapat iayos at dapat ipagawa. May mga chapels po na talagang sirang-sira na at kailangan ng paggawa talaga. Kami po ay humihingi sa inyo ng tulong. Sana wag maging pressure para sa inyo na maisip ninyo, paggawain na naman, di na natapos yan. Kung ano lang po yung makayanan niyo, kung ano lang po yung dati niyong binibigay na hindi niyo nararamdaman or bukal sa iyong kalooban, ganun lang din po. Kung papaanong hindi natin naramdaman na nakapagpatayo na pala ng simbahan, siguradong hindi rin natin mararamdaman na tayo nakapagpatayo na ng mga chapels. Maraming pong salamat sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po. Thank you sa inyo.